Siguro, ang pinakanakakamangha sa lahat ng kwentong ito ay ang pagkaunawa kung gaano kalawak at kadaring ang mga pagtatangka ng tao na bigyang kahulugan ang banal. Ang ideya ng mga Gnostics na ang lumikha ng ating mundo ay maaaring masama o di kaya'y isang di perpektong bulag na Diyos ay talagang isang matinding pagbabago sa pananaw. Nag-aalok ito ng radikal na paliwanag sa pagkakaroon ng kasamaan at pagdurusa sa mundo na ginagawang isang drama ng pagtakas mula sa isang kosmikong bilangguan ang nakasanayang pananaw sa mundo. Ang lahat ng mga larawang ito, mula sa mekanikal na mga anghel ni Ezekiel, sa Diyos na nakikipagbuno sa tao, hanggang sa nakakalulang takot ng Vishvarupa at sa malaahas na Demiurge, ay hindi lamang basta kakaibang pantasya. Ito ay malalalim na pilosopikal at teolohikal na pagninilay-nilay na ipinahayag sa iisang anyo lamang na abot kamay. Ang wika ng mga simbolo, ipinapakita nila sa atin na ang hangarin na makilala ang isang mas mataas na kapangyarihan ay nagtulak sa isip ng tao na lumampas sa ordinaryo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Bahagya lang nating nabuksan ang paksang ito na napakalawak pa at puno ng mga nakakagulat na tuklas. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa mga pinakakakaibang sulok ng mga banal na teksto, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like, at i-click ang bell icon para hindi kayo mawala ng bagong video. Ngayon, may tanong kami para sa inyo. Alin sa mga paglalarawang ito ang sa tingin ninyo ang pinakakakaiba or sa kabilang banda ang pinakamakabuluhan? Baka may alam pa kayong ibang di pangkaraniwang paglalarawan ng Diyos na hindi namin nabanggit. I-share nyo ang inyong mga pananaw sa comment section. Matutuwa kaming basahin ang mga ito. Kaya, narito ang numero 5 sa ating listahan at agad tayong sisid sa malalim at kakaibang mundo ng lumang tipan. Humanda kayo dahil ang paglalarawan na ito ay mas katulad ng eksena mula sa isang science fiction blockbuster kaysa sa isang relihiyosong teksto. Pinag-uusapan natin ang tanyag na pangitain ni Propetang Ezekiel. Kalimutan na ang anumang hugis tao. Inilarawan ni Ezekiel ang isang bagay na maaaring tawaging banal na makina o isang trono mula sa langit na gumagalaw. Nakita niya ang apat na hindi kapanipaniwalang may pakpak na nilalang. Bawat isa sa kanila ay may hindi isa kundi apat na mukha. Ang mukha ng tao leon, baka at agila na nakaharap sa iba't ibang direksyon. Sa ilalim ng mga nilalang na ito, naroon ang talagang bumibihag sa imahinasyon. Mga gulong. Ngunit hindi lang ito ordinaryong gulong ng karwahe. Inilarawan ito ng propeta bilang gulong sa loob ng gulong, isang komplikadong istruktura na kayang gumalaw sa anumang direksyon nang hindi umiikot o lumiliko. At ang pinakanakakakilabot na detalye, ang mga rims ng gulong na ito ay punong-puno ng mga mata. Isipin nyo na lang ang tanawin. Hindi nakakagulat na ang mga modernong ufologist at taga-suporta ng teorya ng paleo-contact ay nakikita ito bilang direktang paglalarawan ng isang sasakyang pangkalawakan ng dayuhan. Sobrang teknolohikal kasi ang tunog nito para sa sinaunang mundo. Ngunit ano nga ba talaga ito? Ipinaliliwanag ng mga teologo na ito ay isang napakakomplikadong alegorya. Ang apat na mukha ay sumisimbolo sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Ang tao bilang pinakatuktok ng nilikha. Ang leon, hari ng mga mababangis na hayop. Ang baka, ang pinakamalakas sa mga alagang hayop. At ang agila, ang nagahari sa kalangitan. Ang mga gulong na kayang gumalaw saan man ay simbolo ng pagiging nasa lahat ng dakko ng Diyos, omnipresence. At ang napakaraming mata ay ang kanyang pagiging nakakaalam ng lahat, omniscience. Hindi ito isang larawan ng Diyos, kundi isang pagtatangka na ilarawan ang kanyang
hindi maunawa ang katangian. Siya ay nasa lahat ng dako. Nakikita niya ang lahat at naghahari siya sa buong nilikha. Aminin natin, mas komplikado ito kaysa sa isang matandang lalaki lang na nakaupo sa ulap. Mula sa komplikadong mekanismo ng kalawakan, dumako naman tayo sa isang bagay na mas personal at masasabi kong pisikal. Ang ating ikaapat na kwento ay isa sa pinakakakaiba at pinakapisikal na salaysay sa buong Biblia. Ito'y tungkol sa isang kaganapan mula sa aklat ng Genesis, kung saan ang patriarkang si Jacob ay nakipagsalpukan ng pisikal, at hindi lang sa kung sino-sino, kundi sa bandang huli, nalaman nating sa mismong Diyos pala. Isipin ninyo ang eksena. Malalim na gabi, nag-iisa si Jacob sa tabi ng ilog. Bigla na lang may lumitaw na misteryosong estranghero at sinugod siya. Nagsimula ang isang laban. Hindi labang salitaan, hindi labang espiritual, kundi isang tunay na pisikal na pagbabakbakan na tumagal hanggang sa pagbubukang liwayway. Ang pinakakamangha-mangha sa kwentong ito ay ang hindi pagkakapanalo ng misteryosong kalaban kay Jacob. Ang isang mortal na tao ay nakipagsabayan sa isang banal na nilalang. Sa huli, hinawakan ng estranghero ang balakang ni Jacob at napilayan siya. Ngunit kahit ito ay hindi nagpatigil sa laban. Pagdating ng bukang liwayway, humiling ang estranghero na palayain na siya. Ngunit si Jacob, na nakakaunawa na kung sino ang kanyang kinakaharap, ay nagsabi, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan." Bilang tugon, binigyan siya ng bagong pangalan, Israel, na literal na nangangahulugang siya na nakipagbuno sa Diyos. Ang imaheng ito ng Diyos na maaaring labanan, pagtalunan, at maging hilingan ng basbas sa pamamagitan ng puwersa, ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Lubusan nitong sinisira ang estereotipo ng isang malayong at di maabot na manlilikha. Dito, ang Diyos ay ipinapakita bilang isang puwersa na maaaring at dapat na direktang pakikipag-ugnayan, kahit pa sa pamamagitan ng salungatan at pakikipaglaban. Pangatlo sa ating listahan ay isang konsepto o imahe na nagtatanong mismo sa posibilidad na makita ang Diyos. Kung si Jacob ay nakipagbuno sa kanya, si Moises naman ay may mas matinding hangarin ang makita siya. At ang sagot na kanyang natanggap ang nagluwal sa isa sa pinakamahiwagang imahe na mababasa sa mga banal na kasulatan. Kaya si Propeta Moises ay nasa bundok Sinai, nakikipag-ugnayan ng direkta sa Diyos, at naglakas loob siyang humingi ng isang napakatapang na kahilingan. Sinabi niya, "Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian," na ang ibig sabihin ay, ipakita mo sa akin ang iyong sarili, ang iyong tunay na anyo. Ang sagot ng Diyos ay sabay na oo at hindi. Pumayag siya, ngunit nagbigay siya ng isang napakakakaiba at nakakatakot na kondisyon. Sinabi niya kay Moises na hindi niya makikita ang kanyang mukha dahil, at ito ang mahalagang pahayag, walang sino mang makakakita sa akin at mananatiling buhay. Sa halip, nag-alok ang Diyos ng isang komplikadong paraan. Sinabi niya na itatago niya si Moises sa siwang ng isang bato. Pagkatapos ay tatakpan niya si Moises ng kanyang kamay habang siya ay dadaan. At pagkatapos lamang siyang makadaan, aalisin niya ang kanyang kamay at papayagan si Moises na makita lamang ang likod ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Siyempre, hindi ito tungkol sa literal or pisikal na likod. Ang imaheng ito ay isang napakalalim na metapora. Ang mukha ng Diyos ay ang kanyang buo at di maunawaang esensya, at ang direktang pakikipag-ugnayan dito ay lilipol sa sino mang mortal. Samantala, ang kanyang likod ay ang kanyang mga bakas sa mundo, ang kanyang mga gawa at mga pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Ito ang lahat ng kayang tiisin ng pagdama ng tao,
ng hindi nawawasak. Ito ang ideya na ang Diyos ay napakadakila, kaya't makikilala lamang natin siya ng didirekta sa pamamagitan ng mga bunga ng kanyang presensya. Ngayon, dumako tayo mula sa mga relihiyong Abrahamiko patungo sa silangan, sa mundo ng Hinduismo, kung saan naghihintay ang ikalawang imahe, at kung ang mga naunang paglalarawan ay kakaiba at misteryoso, ang isang ito naman ay tunay na sumasaklaw sa lahat, dakila at nakakapanindig balahibo. Pinag-uusapan natin ang pandaigdigang anyo ni Krishna, nakilala bilang Vishvarupa. Ang kwento ay nagaganap sa larangan ng digmaan, gaya ng inilarawan sa sagradong teksto na Bhagavad Gita. Ang dakilang mandirigmang si Arjuna ay nag-aalangan kung dapat ba siyang lumaban laban sa sarili niyang mga kamag-anak. Ang kanyang kutsero, si Krishna, na sa katotohanan ay isang avatar ng kataas-taasang Diyos na si Vishnu, ay nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin. Upang patunayan ang kanyang banal na kalikasan, pumayag si Krishna na ipakita kay Arjuna ang kanyang tunay at pandaigdigang anyo. Ang bumusumungad sa paningin ni Arjuna ay lumagpas sa anumang imahinasyon at luhika ng tao. Nakita niya hindi lang isang figura, kundi isang buong universo na nakapaloob sa isang katawan. Hindi mabilang na mga mukha, mata, kamay, at bibig ang nakaharap sa lahat ng direksyon. Isang katawan na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa libu-libong araw na sabay-sabay sumikat sa kalangitan. Sa loob ng anyong ito, nakita ni Arjuna ang lahat ng umiiral, lahat ng Diyos, lahat ng demonyo, lahat ng tao, lahat ng planeta at galaksiya. Nakita niya ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nakita niya kung paano ang mga mandirigma, kasama na ang kanyang mga kaaway, ay nagmamadaling pumasok sa nagliliyab na bibig ng Diyos na ito upang lamunin, tulad ng mga gamugamo na lumilipad patungo sa apoy. Ang imaheng ito ay napakalakas at nakakatakot. Kaya si Arjuna, ang pinakadakilang mandirigma, ay nanginig sa takot at sindak. Nagmakaawa siya kay Krishna na itago ang pangitain na ito at bumalik sa kanyang karaniwan at anyong tao. Ang Vishvarupa ay hindi lamang isang paglalarawan ng panlabas na anyo. Ito ay isang pagpapakita ng ganap, hindi maunawaan, at kung minsan ay nakakapanindig balahibong pagiging buo ng Diyos na siyang lumikha at sumisira sa lahat ng umiiral. At ngayon, narating na natin ang pinakamataas, ang pinakaradikal at marahil pinakakagulat-gulat na konsepto ng Diyos sa lahat ng ating tinalakay ngayon. Paano kung ang lumikha ng ating mundo ay hindi isang ganap na mabait at marunong na tagapaglikha, kundi isang pagkakamali, isang nilalang na hindi perpekto, walang kaalaman, at marahil ay masama pa nga. Maligayang pagdating sa mundo ng Gnosticism at ang pangunahing kalaban nito, ang Demiurge. Ang Gnosticism ay isang sinaunang mistikong paniniwala sa Kristyanismo na itinuturing na erehiya. Ayon sa mga Gnostic, mayroong isang tunay, hindi maunawaan at perpektong Diyos na naninirahan sa espiritual na mundo ng liwanag. Ngunit ang ating material na mundo, kasama ang lahat ng pagdurusa, sakit at kamatayan nito, ay hindi niya nilikha. Ayon sa kanilang turo, ang ating mundo ay gawa ng isang mas mababang Diyos na nagngangalang Yaldabaoth o ang Demiurge. Siya ay lumitaw dahil sa pagkakamali ng isa sa mas matataas na espiritual na nilalang at pinaghiwalay sa banal na kapunuan. Ang tagapaglikhang ito ay inilarawan bilang bulag, walang alam at mapagmataas. Madalas siyang inilalarawan na may ulo ng leon at katawan ng ahas, mga simbolo ng galit at makahayop na instinct. Ang Demiurge, sa kanyang kawalang kaalaman, ay maling ipinahayag ang kanyang sarili bilang tanging Diyos. Sinasabi ang parirala mula sa lumang tipan.
Ako ay isang Diyos na naninibugho at walang ibang Diyos maliban sa akin. Ayon sa turo ng mga Gnostic, siya mismo ang nagkulong sa mga banal na kislap, ang ating mga kaluluwa, sa isang bilangguan ng laman, sa mga material na katawan. Ang ideyang ito ay bumabaligtad sa nakasanayang pananaw sa mundo. Dito, ang Diyos na tagapaglikha ng lumang tipan ay hindi isang bagay ng pagsamba, kundi isang kosmikong tirano, isang tagabilanggo. At ang pangunahing layunin ng buhay ng tao ay hindi ang paglingkuran siya, kundi sa pamamagitan ng lihim na kaalaman, ang gnosis, ay magising, maunawaan ang tunay na espiritual na kalikasan at makalaya mula sa kanyang material na bilangguan upang makabalik sa tahanan, sa mundo ng tunay na Diyos. Ito, walang duda, ang pinakakakaiba at mapanghimagsik na paglalarawan ng Diyos sa kasaysayan. Marahil, ang pinakanakakagulantang na sandali sa lahat ng mga kwentong ito ay ang pagkaunawa kung gaano kalawak at katapang ang pagtatangka ng tao na bigyang kahulugan ang kabanalan. Ang ideya ng mga Gnostic na ang lumikha ng ating mundo ay maaaring masama o di kaya'y isang diganap na bulag na Diyos ay isang talagang nakakagulat na twist. Nag-aalok ito ng isang radikal na paliwanag para sa pag-iral ng kasamaan at pagdurusa sa mundo, na tila binabago ang ating nakasanayang pananaw sa mundo tungo sa isang drama ng pagtakas mula sa isang kosmikong bilangguan. Ang lahat ng mga larawang ito, mula sa mekanikal na mga anghel ni Ezekiel at Diyos na nakikipagbuno sa tao, hanggang sa nakatatakot na Vishvarupa at parang ahas na Demiurge, ay hindi lang basta kakaibang pantasya. Ito ay malalim na pilosopikal at teolohikal na pagmumuni-muni na ipinahayag sa tanging anyo na kanilang nakamit, ang wika ng mga simbolo. Ipinapakita nila sa atin na ang paghahangad na maunawaan ang isang mas mataas na kapangyarihan ay nagtulak sa isip ng tao na lumampas pa sa karaniwan. Salamat sa pagtapos niyo sa panunood ng video na ito. Bahagya lang nating nabuksan ang paksang ito na napakalalim at puno ng kamanghamanghang pagtuklas. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa mga kakaibang sulok ng mga banal na teksto, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at i-click ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga paglalarawang ito ang sa tingin nyo ay pinakakakaiba o sa kabilang banda ang pinakamakabuluhan? Baka may alam pa kayong ibang di pangkaraniwang paglalarawan ng Diyos na hindi namin nabanggit? Isulat ang inyong opinyon sa comment section. Siguradong magiging interesante ang basahin ng mga ito